Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Kalusugan at Pag-asa, Lou de los Reyes, and we are back for another segment. Tungkol pa rin po ito sa mental health. Kaya naman kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. And wag po kayong mahihiyang tumawag o mag-text para po mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. And of course, kasama ko pa rin po ang Health Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division, si Ma'am Lalaine Alfanoso. Ma'am Lalaine, good evening pong muli sa inyo. Kamusta po kayo? Good evening sa iyo, Lou, and good evening uli sa ating mga tagapakinig. Ano ho? Padami ng padami ang ating listeners ngayon and watchers over the Facebook live, na stream live. Opo, nakakatuwa naman po. Yes, tama. And we are very happy to receive, no? Nakakatanggap po tayo ng mga text messages. You're even sending us photographs, mga pictures of you watching, no? Last night, kagabi po, kinumusta namin yung ating mga tagapakinig dyan sa Mansalay, Oriental, Mindoro, ano ho? And right now, they are still listening until the end, of course. But this moment, ngayon, Lou, ang babatiin natin ay ang mga tagapakinig natin, taga-subaybay natin, Alegria, Alabel, Sarangani Province. Wow, ang layo niyan, Mama. Good evening po sa inyong lahat. Sa Mindanao yan. Ang team leader nila doon ay si Sister Mercy Avenido Lastimoso. Wow, good evening po. Ito si Sister Mercy. Ito si Sister Mercy Lastimoso ay Zumba leader ito. Nagsusumba kaya, susumba sila. And then at the same time, they are listening to us. So, hello po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Tinig ng Kalusugan at Pag-asa. Pagkatapos niyo po magsumba, manood po uli kayo sa amin. Yes. Nakakatuwa naman po sila. Talagang ang layo po pala ng ating nararating po, Ma'am. Opo. Ma'am, pwede niyo po bang ipakilala na sa atin ang ating speaker for tonight? Okay. Now, Lou, ang topic natin ngayon is about depression. We talked about this already during the past nights. But then, we've been receiving a lot of requests na kung pwedeng magtalakay uli about depression. So, tonight, we will be talking about depression. Ano nga ba ang depression? As I know, ang pagkaalam ko, ang depression is a prolonged sadness, prolonged loneliness, no? So, sabi nga ng World Health Organization, 1 in every 5 individual, no? Isa sa 5 individual ay may mental health problem at karamihan sa mental health problem natin ay tungkol sa depression. And we are very happy that this evening, ang atin pong speaker will focus more on that. She is a health educator. She has her master's in public health degree. She worked as health educator in the U.S. She also worked as health and wellness director of Adventist Medical Center Manila. She also worked in Adventist University of the Philippines as a developmental officer. But at present, siya po ngayon ang namumuno sa buong Luzon when it comes to health, kalusugan. Wow. So she is the director of the Health Department of North Philippine Union Conference. Mga kaibigan, si Sister Lilibeth Castle. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig dito sa Tinig ng Pag-asa at Kalusugan. Kalusugan at Pag-asa. Ngayon pong gabi ay ating tatalakayin ang topic na depression or sa Tagalog, depresyon. Ano ba itong tinatawag na depression?
Ayon sa mga pamantayan ng pagdiagnose ng American Psychiatric Association, sinasabing mayroon kang karamdamang depresyon kapag mayroon kang 5 o higit pang pisikal o psikolohikal na sintomas ng depresyon ng mahigit sa loob ng 2 linggong magkasunod. Kabilang ang mababang lagay ng kalooban at kakulangan ng enerhiya. Patuloy kang napupuspos ng mga negatibong saloobin at lubusang naapektuhan ang iyong pang-araw-araw na buhay. Okay, sabi po, tinutukoy din ng Mayo Clinic ang depresyon bilang isang mood disorder na nagsasanhi sa paulit-ulit na pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala ng interes. Tinatawag din ito na pangunahing depressive disorder o clinical depression. Ito ay nakakaapekto sa iyong nararamdaman, iniisip at kinikilos at maaring humantong sa iba't ibang mga emotional at pisikal na problema. So, nakaugnay ang depresyon sa mga pagbabagong sa biochemical sa utak, no? Nagpapadala ang utak ng mga sinyales mula sa isang selula ng utak patungo pa sa isa sa pamamagitan ng mga chemical na tinatawag na mga neurotransmitter. Kabilang sa mga neurotransmitter ay serotonin, noradrenaline at dopamine. Ito ay responsable ang mga ito sa pagsasaayos ng iba't ibang pisikal o psychological na paggana nito, tulad ng bagay ng kalooban, pag-iisip at pag-uugali at iba pa. Ang mga neurotransmitter ay walang balanse at hindi gumagana ng maayos sa mga taong may depresyon. May mga imbalance pala ito, mga chemical, no? Ano-ano ang mga panganib sa kadahilanan ng depresyon? No po? Isa po nito ay ang physical na kadahilanan, no? Physical effects nito ay ang mga pagbabago sa utak dahil sa iba't ibang sakit. Halimbawa, may impeksyon, hypothyroidism at trauma at pag-abuso sa katawan. Ang mga psychological na effect naman po ay kalungkutan na may kaugnayan sa kalusugan, masasakit na karanasan, at humantong sa negatibong mga kaisipan at damdamin. Lalo ngayong pandemic, no? People are getting depressed kapag sila ay nagkasakit o nagkaroon ng kamatayan sa pamilya. Pangalawa po, ilang mga katangian ng pagkatao tulad ng pagiging sobrang nababahala o matigas ang ulo. Yan ang mga psychological cause ng depression. Mga kadahilanan pangkapaligiran, environmental cause ng depression ay ang pressure sa buhay at trabaho, mga problema sa pananalapi, pagkawala ng trabaho, mga layuning hindi natatamo, mga problema sa trabaho o paaralan, trauma ng pag-ibig, mga problema sa pag-aasawa, mga alitan sa pamilya, pasanin ng pamilya, lumaki ang mga bata at umalis sa bahay, pangungulila at iba pa. Napakadami nitong mga environmental cause ng depression sa mga nangyayari sa ating buhay araw-araw. Yung hormonal naman, no? Ang pagbabago sa produksyon at paggamit ng hormone ay maaring humantong sa pagsisimula ng depresyon. Ang anumang pagbabago sa estado ng hormone, kabilang na ang menopause, yung mga pagkahinto ng pagririgla, panganganak, no? Problema sa thyroid o iba pang karamdaman ay nagiging sanhi din po ito ng depresyon. At mayroon ding tinatawag na seasonal, no? Panahunan lang ba? Kung sa biro, weather. Sa pagdating ng panahon ng tuwing umiigsi ang liwanag ng araw, maraming tao ang nakakaramdam ng antok,
pagod at kawalan ng interes sa mga araw-araw na gawain. Ito ang tinatawag na Seasonal Affective Disorder o SAD at isa itong kondisyon na agad naman nawawala kapag ang mga araw ay muling humahaba. Okay? Naalala ko po nung ako nasa Vancouver, no, malimit pala sa British Columbia ay makulimlim ang panahon, palaging sa shower or umulan. Bihira lang makakita ka ng sinag ng araw, lalo sa Alaska, no? Sa mga lugar na ganito seasonal, may mga taong nadidepress sa panahon ng ganon sapagkat makulimlim ang panahon, nadadala ng kalumbayan ng panahon. Pero pag ikaw ay nasa sinag ng araw, wow, what a sunny day, parang bright and happy day, nawawala yung ating depression. Mayroon din mga tinatawag na genetic na cause. Ang depression ay maaring namana na kondisyon. Malamang na malaki ang tsansa na makaranas ka ng karamdaman na ito sa isang punto ng iyong buhay kung mayroon kang kapamilya na mayroong depresyon. Hindi naman alam ang eksaktong genetiko or gene na ito na may kinalaman dito. Subalit the chance is higher kung mayroon kang kapamilya na magkaroon ng depression o sabi nga ng iba, lahi na may mga depression. Ano naman itong sintomas ng depression, mga kaibigan? Mga pisikal na sintomas, una, sakit ng ulo, insomnia, hindi pangatulog, pakiramdam ng pangkalahatang panghihina, general weakness, pagduduwal, nasusuka, nahihilo, kakapusan ng hininga, mga problema sa pagtunaw, pagkapagod at kakulangan ng enerhiya, parang ang tamlay-tamlay mo palagi. Pagkakaroon ng maraming panaginip at pakiramdam na hindi na nakakatulog sa buong gabi. Ayan, pag mayroon ka nito, hindi maipaliwanag ng mga pananakit. Parang hindi mo na ma-spelling, aches and pains are everywhere sa iyong katawan. Dahilan, ito pala isang sintomas na tayo ay may depression. Mga emotional na sintomas, pagkamayamutin, ayun, ang tao kapag irritable, ay yan pala, pwedeng nagkakaroon lang siya ng depression, nininervyos, mababang kalooban at kakulangan sa pagganyak, kawalan ng interes sa mga bagay, parang wala na siyang gana sa buhay, mga paulit-ulit na pag-iisip ng mga hindi kasiyasiyang karanasan. Yan. Lahat na alaala ang mga gloomy days, ang mga problema at mga malulungkot na karanasan. Mga damdamin ng kawalang halaga, mababang pagpapahalaga sa sarili at pagkakasala. No, palaging parang I'm nobody, no, nobody cares. Yung palaging mababa ang tingin niya sa sarili niya. Kahirapang makapokus, kulang ng focus, no? So, nahihirapan siyang mag-focus dahil siya pala ay depressed. Pakiramdam ng kawalang pag-asa. Kaya nga tayo dito tumutok sa tinig ng pag-asa para hindi tayo nadidepress, mga kaibigan. Mga saluubin ng kamatayan o pagpapakamatay. Yan, nakakatakot mga kaibigan kapag ito ay ating nararamdaman. Ano-ano ang mga paggamot sa depression? Pag mayroon ka nito mga nabanggit kong mga sintomas, ano ang dapat nating gawin? May tinatawag pong psychological treatment. May mga healthcare provider na nagbibigay ng mga psychological treatment. Kailangan po ng behavioral activation, cognitive behavioral therapy, at interpersonal psychotherapy o kaya antidepressant medication. Pero karamihan nito po ay kasama rin sa iba pang psychological treatment ang individual o group face-to-face psychological treatment. Hatid ng mga professional na doktor at mga nangangasiwang therapist gaya ng Mental Health Association o ang ating inorganize dito sa SSD na mga psychologist na nagbibigay ng mga counseling, no? Makipag-ugnayan po tayo sa kanila upang mabigyan kaagad ng solusyon ng ating mga depressive symptoms. Narito ang ilan sa mga alternatibong paraan para labanan ang depresyon. Ano naman po ito? Sa physical, number 1, omega-3 fatty acid food, no? Ang essential fats na ito ay mahalagang sangkap para sa kalusugan ng utak, gaya ng mga pagkaing mga nuts, no? Ang avocado,
ay mayaman sa omega-3 fatty acid, no? At vitamin B and B12 at B6 ay mahalagang sangkap para sa kalusugan ng utak ng tao. Kung ang vitamin B sa katawan mo ay mababa, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng depresyon sa hinaharap, no? Magtanong sa doktor mo kung anong brand ng vitamin B supplement ang babagay sa iyo. So mga kapatid, kailangan natin ng vitamin B para tayo maiwasan ang pagiging depressed o nagkakaroon depression. Vitamin D, ang tinatawag nating vitamin D kung minsan ay tawag natin sunshine vitamin dahil nakukuha ito sa liwanag galing sa araw. Kaya tayo po palaging magpainit sa umaga. Pag sinag ng araw, kahit ikaw ay parang gloomy, yung parang matamlay, malungkot, pag nasinagan ka ng araw, na-alter ang iyong mood, no? Yung iyong pakiramdam dahil sa magandang dinudulot nito ng vitamin D ng araw. Ang vitamin D ay mahalaga sa utak, puso at mga buto. Ang mga tao ay may depresyon ay sinasabing kulang pala sa vitamin D. Kaya wag magkulong, lumabas at magpaaraw. Ang pagdaragdag ng vitamin D ay makakatulong sa iyo na labanan ang depresyon. Kung meron ka nito, ay kumuha ka ng sapat na sikat ng araw tuwing umaga para sa dagdag ng vitamin D. Yan, mga kapatid, natural treatment sa depression ay magpaaraw. Bukod sa tatlong nabanggit, may mga pagbabago sa lifestyle na makakatulong na maiwasan at madaig ang depresyon. Gawin mo ang mga sumusunod na payo. Ito mga kaibigan. Number 1, mag-ehersisyo. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Okay. Ehersisyo ng 30 minuto. 3 hanggang 5 beses kada linggo. 3 to 5 times a week. Pinatataas ng ehersisyo ang produksyon ng endorphins, these healthy, happy hormones. Mga hormones sa katawan na nagpapaganda ng iyong pakiramdam, no? At maidagdag ko rin dito, no, ang isang nagpapadagdag ng ating pakiramdam. Kapag tumingin ka sa salamin at ayaw mo yung mukha mo sa umaga na yan, parang hindi ka kasing ganda ng dati, pumunta ka sa parlor, no? Treat yourself, go to the beauty parlor, magpagupit, magpaganda, magpa-massage, magpa-facial, at paglabas mo sa parlor, you look good. I always say this, when you look good, you feel good, no? Kaya pag ayaw mo na yung iyong pagmumukha, ay gawan ng paraan para you feel good at hindi ka madidepress, no? At pangalawa, mag-iwas sa alak at droga. Alam nyo to. Iwasan ang pag-iinom ng alak at paggamit ng droga ay maaring pansamantalang magpapasya sa iyo. Pero sa katagalan, ang mga bagay na ito ay makapagpapalala lamang ng mga sintomas ng depresyon at pagkabahala. So, no to this. Number 3, matutong tumanggi mga kapatid. Ang pagiging sobrang abala, pag masyadong busy pala tayo, ay makapagpapalala lamang ng mga sintomas ng depresyon. At paglalagay ng mga limitasyon sa trabaho at personal na buhay mo ay maaring makakatulong sa iyo na magkaroon ng maayos na pakiramdam. So, anything good when taken in excess is bad. So, bawasan. Work is good but overworking is bad. So, this may lead us also to depression. Ito pa. Pang-apat, alagaan ang sarili. Take good care of yourself. Sabi nga, self-care. Matutulungan mo rin ang sarili mo na daigin ang mga sintomas ng depresyon sa pamamagitan ng pangangalaga sa sarili mo. Kasama na rito ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain at malulusog na pagkain, no? Pag-iwas sa negatibong mga tao at pagsalis sa nakakakontentong mga gawain. Ano daw po? Iwasan din ang mga taong negatibo. You know, yung mga taong parang lahat na ikikwento sa iyo mga problema o lahat na magandang suggestion mo ay negatibo. Iwasan. Nakakadagdag din pala ito ng depression sa atin. At sumali ka sa mga gawain or mga association o group programs na nagpapasigla. Alam niyo po kung ano yon? Na nagpapasigla, yung ikaw ay tumulong sa kapwa.
That's a very good treatment for depression. Sapagkat pag tayo ay depressed, tinitingnan natin parang tayong kawawa, parang ikaw ang dami mong problema. Pero pag tiningnan mo ang iyong kapwa, na mayroon pa palang mga ibang taong mas higit ang problema kaysa iyo, at you reach out and touch their lives, no? Magkaroon tayo ng ginawang mabuti sa ating kapwa. You feel good and you are happy, and when you are happy, nawawala itong depression. Gusto ko pong banggitin sa inyo itong from my book, Ministry of Healing. Napakaganda mga kapatid, no? Mga kaibigan. The relation that exists between the mind and the body is very intimate. When one is affected, the other sympathizes. The condition of the mind affects the health to a far greater degree, from which men suffer are the result of mental depression. Okay, mga ano daw itong mga negative thoughts and feelings na ito na nag-i-invite, parang nag-i-ignite ng depression. Grief, no? Yung masyadong mahabang pagdadalamhati. Anxiety, yung masyadong pagbabahala, pag-worry, no? Discontent, remorse, guilt, distrust, all tend to invite decay and death, no? Alam niyo po, kailangan talagang maiwasan natin ang mga pagkadiskurahe. At ang mga negative thoughts and feelings na ito ay papalitan natin ng positive thoughts and feelings. Ito naman, courage, hope, faith, sympathy, love, promote health, and prolong life. A contented mind, a cheerful spirit is health to the body and strength to the soul. A merry heart doeth good like a medicine. So mga kaibigan, no? Yung negative thoughts and feelings will invite you to disease, death, and decay. Pero yung mga positive thoughts ay nagbibigay daw ng kalusugan, ng sigla. Alam niyo po, let me summarize this. Ang masasabi ko po mga kaibigan, mga tagapakinig, iwasan natin itong tinatawag na, I call this 5 deadly Ds, no? 5 letter D na makamandag. Deadly. Number 1, when you are discouraged, no? Iwasan ang magdiskurahe. Kasi once you are discouraged, it will lead you to the next D, which is doubt. Then you start to doubt, doubting even God's promises. And that next D will lead you to D, depression. Ayan, magkakaroon ka ng depression. At alam niyo po mga kapatid, itong depression na ito, letter D, pag masyadong matagal ang pagka-depress mo, once in a while we feel a little bit depressed for a moment, for some time, but it should not be prolonged depression because it will lead you to the 4th D. Ano naman itong pang-apat na makamandag na letter D? This is disease. Prolonged depression will lead you to disease. Marami ng mga sakit na babangon dyan, mararamdaman mo. And this D may lead you to the last deadly D we call death. So mga kapatid, check yourself. Am I discouraged today? Change that discouragement to encouragement. Sabi nga sa akin nabasa, courage, hope, faith, yung mga positibong pag-iisip at pakiramdam ang ating i-nurture or i-encourage natin yung ating sarili sapagkat yan po ang magbibigay ng mabuting pakiramdam sa atin. At para tayo'y maibangon sa depression, ay manghawak po tayo sa salita ng Panginoon. 1 Peter 5:7, sabi dito sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kaibigan, mayroon tayong pag-asa. Kapag hindi nyo na kaya ang inyong mga pasanin, mayroong Diyos na nagmamahal, Diyos na nakaantabay sa atin, at tayo'y manalangin. Basahin ang mga salita ng Panginoon, mga magagandang pangako ng may pag-asa, at ito'y nagbibigay ng buhay na masigla at kalusugan. Sabi nga, ang masayahing puso ay nagbibigay ng kasayahan at sigla at ng kalusugan. Maraming salamat po at magandang gabi, mga kaibigan.
Maraming salamat po, Ma'am Beth, sa napakagandang paksa na natalakay ninyo. I'm sure marami pong nakaka-relate. Kahit po ako ay nakarelate talaga. Naalala ko po tuloy nung ako po ay na heartbroken at talaga namang na-depressed ako. Hindi ko po alam kung more than 2 weeks po yun, pero talagang malungkot na malungkot po ako nun eh. Ma'am Lane, meron din po ba kayong experience na ganito? Depression, wala siguro. Mhm. Alam mo, Lou, eto, naawa ako sa'yo because you've been through that stage, no? Yes Na po. depression. I don't know if that would be called depression. Kasi like what we heard and learned this evening, ang depression pala ay yung kalungkutan na hindi napapawi sa loob ng 2 linggo. Mhm. If that sadness and loneliness does not go away for the span of 2 weeks or more than 2 weeks, yun ang mako-consider na depression. But there are people kasi, tayo, usually, iba na ang paggamit natin sa depression. Usually pag sinabi, hindi ako sinagot ng aking Opo. lungkot lang, depressed na. Or Mhm. kaya hindi ako bilhan ng aking nanay, ng aking parents ng cellphone, Mhm. depressed ako. No. Opo. Sadness lang yon, Mhm. and maybe part of loneliness. Ang depression should be yung loneliness for the span of 2 weeks or more than 2 weeks, no? Opo. And we are very happy, Lou, na binigyan tayo ng mga tips ng ating speakers kung paano natin makaka-cope. Yes. How can we cope if we have that kind of depression, no? Opo. Yes, ma'am. Opo, napakaganda po ng mga tips na nabanggit ni Ma'am Beth. And ma'am, na-appreciate ko po talaga sa mga ganitong panahon is yung support system po talaga natin na nanggagaling sa ating pamilya and syempre sa friends din po para malampasan natin itong na-experience natin. Ay, Tama yung sinasabi mo, we should be aware na tayo pala ay na-state na ng depression. So mga kaibigan, pag ang kalungkutan natin ay hindi napapawi sa loob ng 2 linggo at continuing on, kailangan po natin na mag-seek out. We have to reach Yes. out to somebody, talk with somebody, Mhm. go out, no? May connection. Connection is the key there, Lou, no? So we need to help ourselves also. Kailangan Yes. tulungan natin ang sarili natin. Pag nararamdaman natin na, uy, more than 2 weeks na itong kalungkutan na to, kailangan na lumabas ka, makipag-usap ka, hindi ka pwede makikalabas. For a face-to-face, then you can use the social media platform, no? Just be connected with somebody else, but most of all, you have to connect yourself to God. So, ano yan eh, horizontal and vertical connection Yes, is opo. very, very important, no? Lou, ang sabi pa nga niyan, prolonged loneliness or prolonged stress is what we call anxiety, no? Opo. Too much of the past is stress. Thinking of what happened in the past, nai-stress tayo. Too much thinking of the future is what we call anxiety. Mhm. Napakaganda naman po niyan, Ma'am Lane, ng sinabi niyo po. And too much thinking of the present, and hindi tayo makamanage, mahirap maka-cope, and we feel depressed for more than 2 weeks. That's already what we call depression. And we don't want to be a part of that statistics, no? Yes. So if you feel that way, if you know of somebody else who have been, in that kind of state na depressed, then seek and help, no? Kailangan na tumulong kayo. That would be a part, no? Mga kaibigan. Lou? Ayan, napakaganda po ng sinabi ni Ma'am Lalaine, pati na rin po ang ating speaker na si Ma'am Beth. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan ngayong gabi, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes. Ito po ang Tinig ng Kalusugan at Pag-asa.